Yan po. At inyo pong napunood kanina yung tanungan portion sa kalawang tema kung saan bugbog sarado si Ramil Parba. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa ikalawang tanungan portion ng ikalawang tema kung saan si Ramil Parba pilit bumabawi pero hindi pa rin makabawi. Yan ang ating tampok ngayong gabing ito. Kaya sa lahat po na nanonood dyan, mga bago pa po sa aming channel ito sa Punto por Punto, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. No more time to say so. Ang publiko atong gihimangnuan nga ang sunod another 25 ka minutos para sa Iglesia Katoliko paghimo og negative comments. Ang buot ipasabot gipamatudan sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo mao'y mibangon sa Pilipinas bisa sa tagda mao ang matuod nga Iglesia nga tinukod ni Cristo. Sa 25 minutos nga mosunod gubo na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. In 10 seconds, the 25 minutes for negative will start. Mga pinalangga ko na mga Time is on. Start, please. Continue. Wala kayo kong maglisod. Kay mismo ang ilang founder ni Angkon. Kining iyang gingon nga iyang pamatud-an. Yang Iglesia ni Cristo nga nibangon sa Pilipinas, tinukod ni Cristo, usa kini kakathang isip. Ngano, fiction nun ni mga igsoon. Unsa may fiction? It only exists in the mind but not in reality. Do not shout, public please. Ako nang nabungkag sa usalang kapangutana, kiniangko naman siya. Nga natukod ang nibangon sa Pilipinas ni Felix Manalo ni adtong 1914. Nga akong ipaloopan 1913, wa pa rin ikabangon. Unya ila po rin taong giangko ng Roma 16:16. Nga na sa inyong pasugo, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Atong basahon. Aliw ko pangita, Brad. Unya dugang paniana mga kaigsunan ko niya kining akong pagsupak God. Timan ni ha? Human gani ani, paabuton nako. Mingon siya, kung di si Kristo'y nagtukod, kinsang tawhana. Di na mangutan na anak. Kay tikio na mong daan. Dili pariya sa ato. Nga pangutan-o na to, tulo na may magtutukot. So kinahanglan, akong napamatud-an sa dakong kasayon. Sa kadakong, wa joy challenge mga kaigsunan. Ang iyan ang gibasihan mga igsuon, mga hula-hula. Kung balihon ni mong hula-hula, luha-luha. Sa tima mga kaigsunan, klaro, nga iyang pamatud-an, nga ang mubangon sa Pilipinas, mo'y tinukod ni Kristo. Tanawan kung sa manilang pasugo magasin, February 2002, ang pagbangon ng iba't ibang pangkatin ng pananamantaya nagbunga ng iba't ibang maling paniniwala. So katong nibangon, atong malikon kaya dito Tagalog God. Ang pagbangon ng iba't ibang pangkatin ng pananampalataya ay nagbunga ng ibang maling paniniwala. Ang pangutana, kinsa may nibangon sa tima? Kinsay nibangon? Busa, naunay rin taon sila sa ilang kaugaringang tari.
ang libro Diyos kasaysayan. Wa mo ko magbutang-butang ani. Historian man yun. Itong basahon. Philippine History by Maria Christine Halili. Tanaw na to, tinuod ba yun nga si Kristo'y nagtukod sa Nibangos, Pilipinas? Kay kung di gani na tinuod, ako itong tinuod na hukaso na ko ning akong gisuot, magpamimbro na ko nila. Kana No words, public please. Behave. Kana kung tinuod. Atong basahon, tinuod ba? Kay kung di gani mabasa, bunga na sunahuna na niya. Ya hula-hula, nya haom-haom. Kung sa man ang haom-haom, balihang haom-haom. Ang mabasa, mao-mao. Basahon ako mga pinangga nga mga igsuon. Dili ni pagpasakit ninyo. Na Biblia referensya nang nasa among tema. Ano mo buko sa mga Biblia nga Biblia referensya man na ipirmahan man sa inyong ministro. Gibangaan mo sa inyong ministro. Ni Arinis referensya mga igsunan, page 156. Iglesia ni Cristo, Church of Christ was founded in 1914 by Felix Manalo. Kinsay nagtugod? Public please. Warning. No comments. Yan na po Philippine history mga kaigsunan. Klaro kayo. Wa jud ko magbutang-butang ninyo. Kay ngano, giangkon man niya. Nga nagtukod sa lokal si Felix Manalo. Ya personal ba nagtukod sa Jesus? Dili. Instrumento las Felix Manalo. Ya yang gi-question ang ato nga dugtong galitan ni San Ignacio. Ya dapat questionon nila sa Manalo kay wa jud dugtong perting putula. Na din is history mga kaigsunan, Iglesia ni Cristo, ikaduhang history. Title ini Philippine History and Government. Ningon din ni Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo in 1914. Kaysa nagtukod? Mo na nga ikasubo ko, wa pa siya kapat. Wa jud mabasa litra por litra, nya ato litra por litra man ay. Unya kung magkapabor sila mingon ay litra por litra ba asa mabasa? Nalo nabasa na. Akong gipangutan na siya kaganina. Nga daghan man ning founder ining ilaa. Mao ning gitawag corporation. Security Commission. Mga kaigsunan ko, matod pa niini nga Security Exchange Commission mga igsoon. Kung matinud-anon pa sila, ilang isulti nga daghan da yung founder. Atong basahon kisay mga founder. Okay. Ready mo ha? Wa na nila itudlo ninyo kay basig masakpan mo. Nya ako kay musulti magos kamaturan. Ningon dinhi. Unanimously approve the following, that the said society be known and named Iglesia ni Cristo and to form a corporation. Nganong corporation maning niya? Ngano? Matubag ni rin sa tumoy-tumoy. Niya mga kaigsunan, unanimously approve the following. Kung sa may unanimous, why ni supak? Dapat nga angay jud mo uyon ang akong pinangga nga igsuon nga si Romel Parva. Kay unanimously approve the following man. Unsa man be? Atong basahon that the founders of this association are. Anong are? Plural, singular? Plural, no? Ya, dugang pa na mga igsuon ningon dinhi. Number 1 si Felix Manalo of Taguig Rizal, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo de Leon, Federico Inocencio. Ako lang yung basahon para makaila mo ba? Imora ba ni magtutukod ninyo? Kaya inisod na kita supak ta, gawa tayo dokumento. Ako dyan doon ay dokumento. Ang iya kay huna-huna laman sa tao. O nang perting ito na. Mo na makaigsunan ko, daghan kayo. Sa 19 ka founders, wa joy Hesus Kristo founder dito.
Atong basahon mga kaigsunan kung matod silang pasugo nga ang rehistro pruiba ba nga kini tinukulog tao niya silang pasugo magazine pati liguna ning ato wala tamuan hindi magsupak-supak sa tong hunahuna pero ako pinanggang isuon puro naman ang hunahuna wa magamit yung mga libro nangutana din sa pasugo magazine Enero, Pebrero 1981 dugay na ni page 53 mayroon ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Mayroon po. Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. So, ilang i-prove nga ang iglesia ni Perez kanang ilang amigo kaayong dating daan tinukol ng Perez. Ang ilang ebidensya ang rehistro. Busa ligon di ay nga ebidensya ang rehistro matod pa nila og mo na akong gigamit karon og dapat sila mo yukbo sa kamatuoran nga dala ko. Mao day nga gitawag corporation kay daghan day tag-iya. Onya, ningon pa jud akong pinangga nga igsuon, perting tubag taw nila. No, di man nay pasakit ninyo. Hinaoton ta kay mga Katoliko kung namiya sa pagtuo, mga inosentes pagtuo. Pero nay mga pastor dire tungod sa kadasig tungod sa kamaturan, sila nabalik sa simbahan. So ako po nang inyong walihan to amas bukid-bukid, aring mo dire. Di ba bulan ta mo sa hustong kamaturan? Matod pa nila mga igsoon. Matod pa nila mga kaigsunan ko. Nya kini kunong Roma 16:16 sila kuno ni atong basahon. Niingon din ni mga kaigsunan pasugo May 1999 niingon din ni the members of the Church of Christ that emerged in the Philippines are not Israelites. They do not belong to the first century Church of Christ. Ato ning bisayon mga igsuon ko. Nga ang nibangon sa Pilipinas, dili na ang unang iglesia ni Kristo nga makadugtong sa unang mga adlaw. Og niya sa ilang pasugo magasin, puro yun ni pasugo. Kaya nga naman, huling sugo ko ni si Manalo, o na nga itong kutloon. Aron, ang delikado ni sila na po inahuli. Naingon din sa pasugo magasin mga kaigsunan, kaya ang iglesia ni Kristong ito, hindi na ang unang iglesia ni Kristo sa panahon sa mga apostol. Claro, dili na ang unang iglesia. Unya sa pagpangutana nako kaganina kanang Roma 16:16 kamo ba na? Tubag din sila kami. Gibanlong sila silang pasugo. Ayaw intawon mo pangangkon sa dili inyo ha. Unya giangkon man. Ang niangkon man ang inyo nga getting to know Iglesia ni Cristo. Nga naabot mo dito sa Roma 1994 July 27. Sa ato pang ang kunon man ng Roma 16:16 nga nasuwat man na 58 AD. Sa ato pa mga igsuon ko 1994 na sila naabot dito 1993 wa pa sila dito. Samot na sa 59 AD. Unya nagsuwat sa Roma mga kaigsunan usa ka Katoliko niya dokumento a world in the making, world history mga kaigsunan. Ato masahon, Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church.
So ang nagsuwat sa Roma 16, dili ni ako, dokumento lang yung ako. Busa mga kaigsunan, inyong nadugog ang iglesia ni Manalo bago lang. Nga ilang ipatuo nga kuno kini tinukod ni Kristo. Objection, moderator. Time's up. There is an objection. What is your objection? He's maligning the Iglesia ni Cristo. He called it Iglesia ni Manalo. That's not Iglesia ni Cristo. Objection is granted. Objection is granted. I request the moderator will say that do not call a name or do not call a thing which provokes anger. Time's on. Continue. Father Darwin, please continue. So mga kaigsunan, ikasakit mo na ninyo, giangko naman ani mo ganina. Ha? Iyan ang giangkon nga nagtukod sa lokal. Time's up. There is an objection. What is your objection? He's lying. Wala ko sinabing diyan ko na ito Iglesia ni Manalo. Public. Ang makato anak siyawa. Buwan. The objection is reasonable. Why? Because the speaker sa Iglesia ni Cristo did not say at all according to the speaker. So, let's continue. Father Darwin, for your interpellation. Ang akong pag-ingon nga yung giangkon nga, iyan ang giangkon nga nagtukod nini sa lokal, si Felix Manalo, walang maminaw. Maminaw. Walang inyo na nadungog. Nga ang iglesia ni Kristo, tinukod kuno ni Kristo. Pag sure mo, oy. Nga ilang ipatuo, kanatong mga tao, nga kini kuno, iyan ni Kristo. Ilabi na silang mga inosinteng mga membro. Nga kini na kuno, mao. Time's up. There is an objection. What is your objection? Wala atake personal. Objection is granted. Wala personalan. Please continue, Father. Salamat, Mr. Moderator. Personal ba din na ang Iglesia ni Cristo gitukod ni Felix Manalo? Lokal man, di ba? Padayon tam ngayson. Sakit, matumban ni Parba nga basta ang kabahong matumban, sakit yun nagmatumban. Dogang pa mga kaigsunan ko. Relax na mo. Huwag mo mukawas og tima. Ikawas gali mo ganina. Pero kini ako, sibo Diyos tima. Dogang pa mga kaigsunan. Iyang igutlo gyapon ang mga pare. Nga, pastilan, oy, wala dyan sila yung magutlo. Ibadlong na pod mo sa inyong pasugo. Wala dyan niya inigar. Kaganina, kabantay mo, wala na inigar. Ang tanang mga Church of Christ des Biblia, dili na ripirado ninyo. Kay matod ba ninyo, dili na kamo. Mag-upag lagi na ko gibasa. Kung mingon mo sayop ko, hindi na sayop inyong pasugo. Na, niingon din eh. Wala dyan niya inigar. Ningon din sa maong pasugo. Relax na mo. Sakit man yung kabahong matumban, no? Matod pa ang Ramil Parba. Kanya matod pa ni Ramil Parba, truth hurts in order to heal us. Wala sa lang masakitan mo kay magkaayo kuno na ninyo. Sunod mga kaigsunan, niya sa inyong pasugo, the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Sabi ni Saya pa, ang Iglesia ni Cristo nahimong Katoliko. Ila man eh. Dili man ni ato. Muna nga nakasabot ra pud ko ninyo kay matod palaging Ramil Parba kun ang kabahong matumban sakit jud na. Time's up. Excuse me. Time's up. Excuse me. The moderator would like to say this. The speaker or the debater should not say any word that would lead to anger. Say that example, matumban ang kabahong. That is nonsense. We should go directly to the tema.
Please continue, Father Darwin. Salamat kayo, Mr. Monitor, no? Nibaos na ko niya ganina ko. Kay mubaos manggani ng kahoy nga way buot inigsipa nimo samot na ta. So ringon din mga kaigsunan. Salamat Mr. Monitor. Nya matod pa atong tiwason. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Sa ato pa kumukutlo siya Church of Christ des Biblia, synonymous na sa Catholic Church. Na silang pasugo. Kawa dyan niya inigar. Kaya man inigar, nagpabiring, tinuod ang akong dokumento nga ligon kaayo nga mismo gani ilang pasugo nagpaligon sa kamatuoran nga gipahayag ko karong gabiyona. Gikasubo ko nga akong pinangga nga igsuon nagkutlo-kutlo in town sa mga panagna. Nagpaabot ko nga mo site siya ba parehas ato ganina kaniya sa history o ang history kaya namang imong history iya namang story nini na history his story na ako na mga igsuon ko ligon pasta ng ligon maas pasta ng maas og matod pa sa kong lolo ang argumento nga huyang kaayo sama ka na sa gapas nga dali maimpas sama ka na sa upos nga dali mahibos sa padayon ta maigsoon. Public, please do not say anything. Do not say anything. Onya nikutlo in town siya sa Solomon lagi wa ko gainan namakpak sila kaganina sa first stand o sa first topic kay way mabasa litra po litra jud nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kunyang nahitabo karon kun ato silang ingnon nga mabasa mo pod litra po litra atong ibalik ang ilang pangutana ba tikio ni sila kay wa man joy mamasa litra po litra nga animbangos Pilipinas gitukod ni Kristo kay dili man mabasa ha di modo bunga ra kini usa ra kini ha fiction. Fiction meaning it only exists in the mind but not exists in the reality. Ang iyang pagsabot sa Isaias, Ezekiel, matod pas nagtuon manggutang. Nakabantay mo mga igsuon, wa jud sa kagamit sa mga libro nga dagko kayo. Sayang kay bugat kay na dadaan ninyo nya wa magamit. Time remaining 6 minutes. Unya dugang paniyana mga kaigsunan matod pa nila ang mga obispo kuno mo'y nitalikod atong sugdan kung granting nga tinuod na niaman silang pasugo magasin page 24 except for the President of the Philippines there is no probably man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Manalo, 75-year-old, the founder and head of Iglesia ni Cristo. Dili na si Cristo head. Dili pa dyan si Cristo founder. Si Bishop. Time's up. There is an objection. What is your objection? Mr. Moderator, pwede mo mabasa na ko lang ilan. Request is granted. Public, behave, please. Padayon ko mga igsoon. Padayon, Father Gidgano. Kabantay mo. Nawa doon sila magtuon silang kagalingong pasugo. May mismo kita nga dili ta Iglesia ni Cristo kita naman oy kabisados mga pasugo. Onya, iyan ang i-review tamas pasugo. Naman sa Security Exchange Commission. Nga ang present head sa Iglesia ni Cristo, the said society be known and name Iglesia ni Cristo. That the direction, administration of the properties and estates of the said society will be under the charge of Bishop same Pastor Felix Manalo. Manalo ko rin. Dili mabangbang niya nang ordina pa dyan sila obispo. Niya mga kaigsunan, no?
INC marks anniversary 26 ministers ordained as bishop. Pasugo magasin niya ang obispo kuno nga nitalikod, ang mga nitalikod kuno mga obispo. Nya kinsa man tong nitalikod? Ang nagpabilin mo iwa mo talikod, ang nihawa mo nitalikod. Si Felix Manalo gikan mas katoliko, idi kita gitalikdan, siya'y natalikod kay obispo man. Onya, iya pa yung gikutlo ang Isaias mga kaigsunan. Isaias, wajay Bible scholar, iyang gikutlo. Doon ay Bible scholar, Fadero, nga nag-ingon, nga ang katumanan ni ini, nga panagna si Felix Manalo. Kutloon na nimong Isaias 46:11, ang tense sa verb, nag-ingon, I call a man. I call. Saan na present? Future. Dili mo dapig niya ang tense lang daan, matense na siya. Kung panagna pa na, I will call a man. Dili ba? I will call a man. The act of calling is present time. Dili future time. Tara magbasa. Kunya maingon po siya nga katumanan kuno ana si Felix Manalo. Taon mo Kuya P. Nga sa Isaias 45:1 giklaro man nga ang katumanan ni dili manatagna. Ang ila kay hula-hula man jud kuno. Ang ilang kuan base sa hula-hula, muna tumbalihong hula-hula, luha-luha. Dugang pa na mga kaigsunan ang gitumbok nga tao nga I call a man. Iatras lang na gamay. Pudlit-pudlit og mga teksto aron mahaom sa ilang gusto. Iatras na gamay aron mahimong contextualize ang atong pagsabot, dili out of context. Ang katumanan, dili katumanan, kini ba na panagna? Ang punto ni Isaias na mga igsoon, si Hari zero. Yes, Felix Manalo mo ilang ipasok. Wa man nagisulti sa konteksto. Hindi si Felix Manalo zero. Last 2 minutes. Zero si Felix Manalo, di zero. So kinaligunan mga kaigsunan, kining ilang pagsabot matud pas Bible scholar gitawag ning interpretasyon na og accommodated sense. Unsa may meaning accommodated sense? Ang imong kaugalingong doktrina ay kay nagama gi-impluwensya nimong Biblia. Dili kay ang Biblia mo ni-impluwensya sa imong doktrina. Unsa meaning accommodated sense? Accommodated sense of interpreting the Bible is not the original intention of the author. It is not the meaning of the text. Kay ila mang gikutlo ang gamay nga teksto, kunya ilang himong haom-haom, mo nang haom-haom, kun imo nang balihon, mao-mao. Bosa mga kaigsunan gikasubo ko. Yang ilang argumento base la hula-hula, haom-haom, parinti, first degree, sa mao-mao. Bosa sa dakong kasayon mga kaigsunan, nidaog ang kamatuoran nga ang Iglesia ni Cristo gitukod lang ni Felix Manalo. Og mismo nagani si Felix Manalo ang niangkon nya kamo noon nga membro lang mo deny. Kinsa man di ay labaw ninyo ang huling sugo o kamo na nga nahuli. Dapat ninyo last messenger ko na katapusan mo na ipagtulunaan ninyo. Kanya mo rin ang inyong panudlo nga wa na ninyo tahura ang iyang pag-angkon. Dapat proud mo. Ilang kita tanawa ko ng atong tarpulin mga igsoon. Iyang mang gitapunan. Ilang gitapunan. Time is up. Thank you very much, Father. 30 seconds, relax. Public, 30 seconds, relax. The next point is the 15 interpellation to be led by the Sir Ministro Romel Parba.
15 minutes interpellation. Time's on. Please proceed, Sir Ramel Palma. Reverend Darwin, bago di mo, dili to tagna ay wala ay I will, di ba? Ang ako pa ko tanda, 43:5. Ang sabi, from the far east will I bring your offspring. Kay will man, tagna o dili tagna? Tubag. Sayon. 1 minute. Sayon kay nga tubagon, no? Alang sa mga mamang tuong, panglibat na dayon. Pero, ang akong ikutlo di man Isaias 43:4-5. Ang iya magikutlo Isaias 46:11. Ang Isaias 46:11 I call, dili I will. Ang pagtawag natuman na. Present man. Yang anong iatras man sa 43 kaya di man na may ako ipasabot. Onya dugang pa niya na kanang layo nga yuta dili man na Pilipinas sa konteksto ni Isaias. Isaias 43 yang ibasa, iatras na nato sa Isaias 39:3. Ang haluyong yuta mao ang Babylonia. Sa konteksto ni Isaias, Babylonia dili Pilipinas. Kay ngano ang interpretation sa pinanggang ison out of context. Father, are you done? Oh, Okay. Sir Ramel, please continue for the interpretation. So, uyon ka, may far east sa 43:5. Ang sabi doon sa 43:5, ang sabi, bakit pa sa Biblia? Public, please. Time's up. Time's up. Sumabi mo, please. sumabi mo ang far east ang Babylonia. Oh, papakutan na ako. Kain man ang far west. Namisgutan dia. okay. Atong iatras. About 1 minute. Ato basahon kay ang magtuon ko tag Biblia kinahanglan i-contextualize nato aron di ta ma-out of context. Public, please behave. Ningon. Ulingon ninyo sa Isaiah 46. Patiwasa sa kuninyo, no? Aron makasabot in taon mo no? Isaiah 46:11 naningon dinhi nagatawag. Pas na pud no? Nagatawag sa usa ka dumadagit o continuous ni siya. Sa to pa nahitabo na nagatawag ako. Og diri sa atras tagamay naningon dinhi ang tao. Public, please. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka layo nga yuta. Unsa man ang halayo nga yuta? Iatras to, Brother Mel, parang di ka malayo. Isaiah 39, ako na dyan basahon ha? Dili ko maikyas. Isaiah ko. Dili ko maikyas. Time to answer is up. Let's continue. Sir Ramel, please proceed. Ang akong pangutana, matod nimo ang far east Babylonia. Ina, tama? Okay, ang akong pangutana sunod kanina, ang unsa man ang far west, unsa man ang nasura? Tubag, 1 minute. Ang teksto nga akong ikutlo, Isaiah 46:11. Og sa konteksto. Time's up. The moderator would say this. Kung maunay reaction sa publiko, dili ta magkasinabot. Silang duha magkalalis perme. Why katapusan ng ilang paglalis? So ato silang paminawon. Maura na itong rule, publiko. Please, Sir Ramel, continue please. Unsa na, siguro man nimo ang far east Babylonia. Kanang far west, unsa man na, unsa nasura? Tubag, 1 minute. Sayon kayong tubagon, no? Wa jud siya munigar sa Security Exchange Commission. Dato pa, so pangutana. Ayaw na koy 1 minute. Ayaw pagbuot pinangga. Nasa Isaiah 46:11 nga ang halayo nga yuta mo gigikanan sa mao nga tao nga gipili sa ato Ginoo. O kanang halayo nga yuta atong basahon. Dili ko maumao ani kay malayo ta sa punto. Si Ezekias mingon siya, kami anhi kanako gikan sa usa ka halayo nga yuta nga mao ang Babylonia. Ididili Pilipinas. Niya pa jud. Okay. Are you done, Father? Niya pa. Continue. You still have 13 seconds. Then Isaiah the prophet came to King Hezekiah and said, "What did this man say? From where did he come to you?" Hezekiah said, "They are from far country." Time to answer is Babylon!
Sir Romel, please proceed. Osborne ako pangutana, inong ka Babylonia ang Far East. Ang akong pangutana, unsa man sa nang nasura ka ng Far West, ano pangutana? Public, atong laruhon ang pangutana. Oh, ang 43.5 ang Far East inyong ka Babylonia. Diba? Ang akong pangutana, ginoon sa I'm from the Far West, I will gather you. Unsa maning nasura ang Far West? About 1 minute. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Time's up. Time's up. There is an objection. Time's up. Objection, Mr. There Moderator. is an objection. What is your objection? Nagisgot naman tag Far East ani oy nga founder ang atong tema. Musamot ta ka Far ini. Time's up. Ano? Time's up. The moderator would say this again and again. The speaker and the debater dili jud mo palayo o mutipas sa tema. Okay, speaker, debater, please proceed. The interpellation, Sir Romel, please proceed. Osborne ako, ay gisiguro man lagi nimo ang Babylon ang Far East. So, ang sigurado ba ni kung sa man ang nasura ang Far West, gisgutan man sa Isaiah 43.5. Mr. Moderator, imo nang iglan, balik ka sa tema. Balik ka sa tema. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. The moderator would say this. Sa atong kalagdaan sa debate, ang matag manlalantugi, dili bubiya sa tima. I hope the moderator is correct to the minds of the both speakers and debaters. Let us continue. Sir Romel, please proceed. Okay. Ako man nagibasa ganina, ito moderator, dili ka sa pagkatana. Ako man nagibasa ang 43.5 ganina. Sa tema na ako, sa pagtayo ko. Dapat dito pa lang, object na siya, pag-texto na ako. This is my point, moderator. Kamong karon, kaya akong gipagutan na usang Paris, hindi niya matubag, hindi mo na siya out of topic ko. That's why I'm sorry. Time's up. Time's up. The moderator would like to say this. If the speaker cannot directly answer, they should not wait for the other speaker to object. Both debaters, please take note of that. Okay. Time is on. Okay, Sir thank you. Romel, please proceed. Okay, balik na sa 43.5. Ang sabi dito, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki at babae. Dada na igisugo. Kinsa man ay gisugo diha. Anto ba? Oh, kinsa man? Iatras, isibog nimo gamay, parang matubag imong pangutana. Isaiah 45, atong basahon. Niya sa inyong pasugo, ako basahon. O, di naman musali kini inyong pasugo? You have 1 minute, Father Gitgeta. October 2009, ayon sa hula kay Ciro, siya ay magpapasuko ng mga bansa. Kung kaya't sinabi na ang lahat ng kaharian ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ito ang hula na natupad kay Ciro. Dili, si Felix Manalo. Si Felix Manalo, 0. Okay. Are you true, Father? Yes. You still have the time, but Padayon ko. Napamagay time. You have Sunod. 8 seconds. You have 8 seconds. So muna ang historical context ana kay naulipon manggon ng ang Southern Israel. Time is up. But Sir Romel, please proceed. So, si Ciro ang gisugo. Dada dinhi ang akong mga anak na lalaking babae. Giingon man diha sa chapter 1 na hako. Giingon man diha nga dadon ko ang imong kaliwatan. Kinsa man di kaliwatan nga dadon?
Kaliwatan ang salita, dili mga Pilipino. Sir Ramel, are you through? Are you done with your question? Yeah. Okay, tubag, 1 minute. Kinsa ng kaliwat o mga anak sa Dios nga lalaki at babae nagdagko ni zero. Kinsa na? So, niya, din sa Biblia. Niya 1 minute, Father. 1 minute. Isaias 42:43. Atong basahon. 5. Don't be afraid. Sugod ta sa 3. For I am the Lord, your God, your Savior, the Holy One of Israel. I gave Egypt and Seba to Cyrus. Cyrus. Sunod pa. In exchange for your freedom as your ransom. Klaro, si Cyrus ang katumanan. Arita sa unahan. Don't be afraid, for I am with you. I will gather you from east and west, from north and south. I will bring my sons and daughters back to Israel from the farthest corners of the earth. See? Time is Cyrus, up. Time to answer is up. Father Ramel, please proceed. Okay. Ingon na si zero. Sumala sa 5, ayaw kahadlo kay ako alia uban kanimo. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Pangutanan ako kay kaliwatan man sa kay kaistorya sa Dios. Si Zero ba Israelita sama sa mga Israelita gitawag gikan sa Babylonia? Okay. Are you through with your question, Sir Ramel? Sayon. Okay, Father, 1 minute. Continue, please. Sayon, kini tubago no, pero wala tas topic ini. Nga, tinahanglan uta, nga akong pinangga nga igsuon, maingon ta, wala ipangutan ka kung di si Kristo, kinsa? Wala. So, para yung gusto bag. Kinsa man eh? Ha? I will bring my sons and daughters back to Israel. O ang gisugo niya si Zero. Isaias 45:1. Atong basahon. Dili man ka mo konteksto ko. Kung nang dili ka, ma-out of context ka niya na. Sa Isaias 40, sa Bisaya lang bro. Atong basahon sa Bisaya ba? Kay English manigot. Atong Bisaya sa kuan. Sa Isaias 45, naingon din mga kaigsunan, gipili o gimanduan sa Ginoo si Zero. Ang Ginoo may nagpili. Bahin kang Zero, miingon ako. Ikaw may magmando sa akong katawhan. Dili si Felix Manalo. The answer is up. Sir Ramel, you... So, si Zero, Persiano. 5 minutes, please continue. Si Zero, Persiano. Persiano po dahil ang mga Israelita. Ang ipili niya, Kaliwat na kayo siya. Ay, kaliwat na niya. Please do not sapaw according to kalagayan. Si Zero, Persian. Ang mga Israelita ba, Persian, kaya di mo masatanda, kaliwat na ni Zero ka. salamat. Are you true, sir? Yeah. Salamat. Tubag, 1 minute. Kaya kung imong ignore nga si Cyrus dili na mao kay di Israelita, sabot na si Felix Panalo nga Pilipino ra. Dugang paniana. Imong i-deny nakaminos kas Ginoo nga gibasa na nako nga ako'y magpili kanimo Zero. Kung lang si Felix Panalo lagi, zero jud. Mo na nga nawa naman dyan tas tima, nawa naman dyan siya ikapabutan ha. Munang ako na lang itong girespeto ang pagtubag po. Wala mga kaigsunan, ang historical context, kinahanglan. Are you through with your answer, Father? Okay, Sir Ramel, well, please continue. Dito na sa 43:6. Nag-iinon ako sa Pihanan, North, Diati, o sa Habagatan, South, ayaw pagpumi. Ako pa kutana, kung sa maning North dire. Kay kibaw mga sa Paris, Babylonia, kung sa maning North dire, nga nagpugo. Are you through with your question, sir? Kung saan nason? Are you through with your question, Sir Ramel? Oh, yeah. Okay, tubag, 1 minutos. So mga kaigsunan, wala dyan siya kapuko sa tima ba? Sunod ani, gikan sa north, mato na muli sa south. Kaya nga naman, nawa na ni estima Mr. Moderator.
Objection, Mr. Moderator. Time's Balik ka up. sa There is an tema. objection. Time's up. There is an objection. What is your Balik ka sa objection? tema, Mr. Moderator, nga ang Libangos, Pilipinas, gitukod ni Cristo. Napot naman siya sa Persia, oy. O sa Far East. The moderator would like to say this one. The one whom the question is directed to, do not wait for a single minute or second to say objection while you are still saying something. You should immediately say objection, moderator. I hope you get that. Please, Sir Ramel, continue. Sunod. Unsa man ang South nagisdutan niya ang tubig. Objection. Objection, Mr. Moderator. Time's up. There is an objection. What is your objection? Mabot na tas North Africa, eh. Balik tas Pilipinas, oy. Objection is granted, but the moderator would like to say this one again and again. Ang matag manlalantogi dili mubiya sa tima. Unsa man ang tima. Unsa man ang tima. Unsa man ang tima. Pamatud-an ko, matod ni Sir Ramel, nga ang Iglesia ni Cristo nga mibangon sa Pilipinas bisa sa tagna mao ang matud nga iglesia nga tinukod ni Cristo sumala sa Biblia og referensya. Mao kana ang tema, so dili ta magisgot og east, west, south, north. Mr. Moderator, ang naa sa bisa sa tagna, sa hula, ang akong gibasa, 43:5 muna among gibasihan sa tagna. So ako nang napabatunan. Iya ka nang gi-question. Di man sa katubag lagi, kaya iya man gi-question, ang is Babylonia. Ayaw di man sa katubag sa west, north, and south. The moderator got the words of Sir Parba. Pero ingunin ini, kung ato nang itugot, if we will allow those kind of discussions or allegations, we will not end here. Para doon na tayo kinutuban, adto ta sa tima. Kamong duha, ayaw na mo dihag paghisgot og kaluwasan, imperno, langit, west, east, north, east. Arira sa atong tima. Okay? Okay. I hope you get that. I hope you get that. Kung publiko nitong Davita, wapo kailan nitong kinsa mo, ayaw yung taon mo pagsaba-saba. E ngayon ko kanina, mapakpak lang. No words to be said. No, do not say any words. Time's on. Sir Parba, please continue. Sige, it's up to the audience. No? It's up to the audience to judge us. No? Kabayan na namin sa audience. You are learned. No? Bahala na. Ano, di ako, balik ko. Ang akong pagkutana, sa Zacarias, I mentioned it while ago. No? Zacarias 13:7-9. Ang pastor nga pagasamaran ug magkatibulaag ang panon. Last 2 minutes. Kinsa man ning pastor nga gikatibulaag o unsa man ning panon sa Zacarias 13:7. Are you true, sir? Yeah. Tubag, 1 minute. Problema na nimo. Dili man ako'y nagkutloan na. Dosa kay kana man kinahanglan mo kutlo ka o Bible. Public, please. Public, please. Public, please. Time's up. Time's up. Time's up. Balik tas Steve. Order! Order! Father Gitgano refuses to answer, and therefore, the moderator will say, Sir Parba, please continue. You have 2 minutes. Unsa maning Zacarias 13:7-9. Other question na. Other question na, Mr. Barba. That's your question, sir. Please repeat your question. Time's on. Sige, 13:7. Hain maning panon o kinsa ning pastor nga gisdutan sa Zacarias 13:7. Ingon magagbahala ko. Wala ka kabaw.
question, sir? Are you pro? Sir, Father, please answer. Dili man ko'y mapamatuod, so ang burden of proof na niya. Na niya. Nga no, magdaman ko anak, nawa man na ako ipahayag. Dapat kasi... Okay, sir, moderator. Yes. He's saying about the burden of proof. Ang katabong karon, questioning. Mana ko basa ganito sa perspective speech. Alin ka, I will summarize at isabi. I get you, Sir Barba. So, we have how many minutes more? 49 seconds. So, let us continue for Ita. Please continue, Sir Barba. Kapatana, kinsa man ang pastor diha kasamaran og hain ang panon nga magkatibulaan. Hain. Public, please. Alin. Ang tubag, dili, matugaan man akong dili, napabilin, nagitukod mo ni Felix Manalo. Oo na isyo. Nganong imo mo mag-abot-abot paglain, lipaton na po ninyo. Kay wala ba ninyo isulti na 19 day kay kabuok founders, ani? Kay kung wa pa ko mabasa, di mo masakpan. Please, Father, you still have 20 seconds. Please continue. Mga kaigsunan ko, nga, ang footnote nini sa Zacarias, sa itong basahon, saan ang footnote sa Zacarias? Kini bro? Time to answer is up. Publiko, pahinomdom lang. Pahinomdom lang, publiko. Wala ta magtapok, wala ta magdebate karong gabi na aron kita mamalhin sa laing mga relihiyon. Ang akong ikasulti ninyo, kamoray magbuot ninyo, tagsa-tagsa kaninyo, adunay gahom, adunay katungod, kung unsang relihiyon na ang inyong sudlan. 30 seconds, relax. Ang sunod nga punto, 5 rebuttal from Father Darwin and 5 minutes rebuttal from Ministro Ramel. No more objections on this last speech ninyo. Kining 5 minutes rebuttal ninyo. Kining 5 minutes rebuttal ninyo. Okay. This, ladies and gentlemen, please behave. We are now giving 5 minutes summary, rebuttal, last speech from the Catholic Church, Reverend Father Darwin Gitgano, followed by the 5 minutes rebuttal, the final speech from rebuttal from Ministro Ramel Parba. Akong obdon, 5 minutos na lang para ni Father Darwin, 5 minutos na lang nga rebuttal para ni Sir Ministro Parba. Time is on. Father Gitgano will now start for 5 minutes rebuttal. Wala gayod mo magbahay sa inyong pag-andi mga kaigsunan. Wa niya gininay ang Security Exchange Commission nga si Felix Manaloy nagtukod. Wa naman, tuwa na nun siya sa Far East. Unang ni Far siya sa Tapik. Nya tuwa naman mo sulahula. Pagkaluoy nining mga katarungan magsunan. Tuwa sulahula. Nya pangutan noon nato litra por litra nga naabay ni Bangos Pilipinas sa si Kristo nagtukod. Utro po rin silang di katubag. Kung aray na to, honest man ta. Pero sila, likoy-likoy ay, ito, naas hula, nastagna. Wa, enjoy Bible Scholar, gigotlo. Atong basahon ang 2 Pedro, Brad, Kapitulo 3, versikulo 16, valid ba ang private interpretation? Kana kinaugalingon rang pagsabot ba? Atong basahon mga kaigsunan, nga ingon si San Pedro, 2 Pedro 3, nga dili na to sabton sa kinaugalingon nga pagsabot. Mo nang ikasubo na kung ako pinangga nga igsuon, kinaugalingon na jud ning pagsabot iya ha. Unya mga kaigsunan,
dugang pa ni ana, kini manggong atong tarpulin din ilang gilabtan ang atua, ilang gitaptapan. Na, Iglesia ni Cristo o Felix Manalo, ilang gitaptapan. Nga ano mang ilang mang gitaptapan. Pamunta mang hilabot sa ilaha. Na, pero, relax lang mo. Na, relax lang mo. Onsa may tabo, mga kaigsunan. Excuse me, this time, rebuttal period, there is no objection, sir. Please continue, Father Darwin. Ilang gitaptapan, mga kaigsunan, ang 2 Korinto. Nagingon din ni mga igsoon. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon. Samtang magbasa sila sa mga basahon sa kasabutan, makuha lamang nila ang maong tap-tap kung ang tao mahiusa na kang Kristo. Dugang paniyana, mga kaigsunan, gikutlo sa atong pinangga nga igsuon, kining gingon kuno tulo ka bahin sa grupo sa simbahan nya gikan sa inyo o inyong mga anak, tulo kuno ka grupo. Dili man na tinuod, wa may mabasa da litra por litra. Ha? So nagtudlo sa demo nga dili mabasa litra por litra. Onya sa buhat 2:39 ang gipasabot day ni anang inyo o inyong mga anak niya. Mauday ka na ang tibuok pamilya banay sa Israel. Sa ato pa kanang inyo o kaninyo tibuok banay na usara na. Nya ikaduha, ang mga hintil, duha ra ka grupo. Nya naa diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 16, aduna lay duha ka grupo, ang Hudiyo ug dili Hudiyo. Og nahiusa kini sila sa usa ka lawas nga mong simbahan. Nya tulo man nila. Unsaon man pagkapyot nila nga duha ra man. Asa nila kakapyot? Why kapyutan kay duha ra man? Efeso kapitulo 2 bersikulo 16. Sige, ato lang uyunan nga tulo. Tulo kuno ka grupo, granting without accepting nga tulo. Unya sa Kolosas 1:18 usa ra may ulo. Sa ato pa dunay tulo ka grupo, ini tulo ka lawas. Unsa may tawag nimo usay ulo tuloy lawas? Dili ba kana kugita? So mga pinangga kong mga igsuon, nagpasalamat ako sa inyong sakripisyo nga niya dinhi karon. Dili ko tuyo ang pagpasakit kaninyo, kundi ang pagsulti lang sa kamaturan. Nga matod pa sa ato nga pinangga nga igsuon si Brad Ramil Parba. Truth hurts in order to heal us. Nga ang kamatuuran sakit, apan mao kini makaayo kanato. Unsa to'y tubag sa to pinangga nga igsuon, kanus ana tukod ang Iglesia ni Cristo? Naminaw jud mo. Onya matod pa nila ni bangon og nilitaw kuno kini sa Pilipinas 1914. Mas una pang nilitaw ini ang Ajinomoto. Kay na nilutaw ni Skaha since 1909. Mas di una pang nilutaw Skaha. Sa mga binangga ko. Time is up. Ayun po. So yun po ang trying hard si Ramil Parbang makabawi. Hindi naman nakabawi. So maganda po yung talakayin, pag-usapan natin. Siguro bukas, no, itinghimas-himasin yung mga ito na lang. Ate mo nang ipang re-upload yung mga tanungan portion, and then pagkatapos nun himas-himasin natin yung mga tanungang nangyari. Para ito ay pag-celebrate sa upcoming anniversary ng labanang Ramil Parba at Father Darwin Gitgano, kung saan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ay hindi nag-upload ng official video. Nung nandoon ako, sabi pa ng mga ministro, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, pakipatay po ang inyong mga data at kami lang ang maglalay.
Kami lang muna magla-live. Tapos nag-live sila, hindi ako nag-live. Ang ginawa ko lang, shinare ko yung live nila. Hindi pa tapos ang debate, hindi na makita ang shinare ko. Bakit? Dinilit ng mga ministro ng mga INC. Hindi ko alam kung sino mismo nag-delete nun. Pati ba yung kanilang live sa INC TV, pinutol din. Kawawa naman. Kaya yun, nangyari. Wala silang official video dahil ibig sabihin, bugbog, sarado sa Ramil Parba doon. Anong ginawa ni Ramil Parba? Muling naghamon, the same topic, doon naman kay Father Nilo. Pero kaso nga lang, sa kasamang palad, hindi pinarating si Father Nilo doon sa magaganap na sanang debate. Dahil may masaklap na nangyari. Yun po ang ating tampok dito sa hapon na ito. Bukas po, yun naman tayo sa first na tema naman, tanungan portion lang muna. And then the next day is ang dahanda nating i-rebat yung kanilang yung ating ipaliwanag yung kanilang nagawang tanungan portion. Bisaya kasi yun eh. So, yun ang ating mga next episode sa mga darating na araw na ito bilang paghahanda sa anniversary ng naganap na debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Ramil Parba. Ito po si John Do Alabado. Sabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.